Noong November 6, 1993, habang nagtatrabaho ang isang magsasaka sa kanyang bukid sa Indiana, nakakita siya ng isang nakakagambalang bagay. Sa pagitan ng mga tanim na mais, mayroong isang malaking itim na bagay. Akala niya noong una ay isang simpleng basura lamang, kaya't bumaba siya mula sa kanyang makinarya para alisin ito. Ngunit laking gulat niya nang makita na ang itim na bagay pala ay isang bangkay ng tao na nagsisimula ng mabulok. Agad niyang tinawag ang mga pulis dahil may isang batang babae na nawawala sa kalapit na bayan ng Georgetown, Illinois, na nagngangalang Jessica Roach. Pinaghihinalaan ng mga pulis na maaaring kay Jessica ang natagpuang bangkay. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Mihel Orozco ng Kuwait, Aldrin Sabadla Blogs ng Tacloban City, Leyte, Mary Ann Nunag ng Amman, Jordan, Jessica Fukuhara ng Japan, Beneath Stars ng Hong Kong, Heidi Sapungan, Glenda Comawas ng Manila, at Marilyn Castillo ng Qatar, pero from Mindanao. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Si Jessica ay nawala noong September at nakatira halos 50 miles ang layo mula sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Nang makuha ng mga pulis ang bangkay, napansin nilang nawawala ang ulo nito at may mga bakas ng pinsala dulot ng makinarya. Dinala nila ang bangkay sa isang eksperto para matukoy ang pagkakakilanlan nito. Kahit nasa napakasamang kalagayan na ng bangkay, naniniwala ang mga pulis sa Georgetown na kay Jessica ito. Pero ayon naman sa eksperto, mahirap sabihin kung kay Jessica nga ang bangkay dahil sa sobrang pagkabulok nito. Nang tanungin ng sheriff na may jurisdiction sa Georgetown ang mga magulang ni Jessica para sa kanyang dental records, nabigo sila dahil wala siyang dental record. Gayunpaman, mayroong isang hindi inaasahang solusyon ang kanyang ina. Nang si Jessica ay bata pa, nagpadala ang sheriff's office ng mga opisyal sa lokal na elementary school upang turuan ang mga bata tungkol sa ginagawa ng mga autoridad. Bilang bahagi ng pagbisita, ang bawat bata ay na-fingerprint at sa isang maliit na himala, itinago ng ina ni Jessica ang fingerprint card na iyon makalipas ang mahigit isang dekada. Nang makuha ng medical examiner sa Indiana ang fingerprint card ni Jessica, nagawa niyang ihambing ito sa tanging magagamit na fingerprint na nakuha mula sa katawan. Sa kasamaang palad para sa kanyang mga magulang, ito ay nagtugma. Ang batang masigla at puno ng buhay na si Jessica Roach ay nagkaroon ng malupit at marahas na wakas sa kanyang maikling 15 years na buhay. Ang kanyang kinabukasan ay maagang pinutol nang ang kanyang killer ay pinatay at itinapon siya sa taniman ng mais sa Indiana. Ngayon, sa pagkakakilanlan ng katawan ni Jessica, nakasalalay sa chief investigator ng lugar na si Gary Miller ang paglutas sa kanyang pagpatay. Kahit nahawak ni Miller ang bangkay ni Jessica, kakaunti ang iba pang ebidensya na mayroon siya. Ang pinakamagandang ebidensya na nakuha niya ay mula sa ilang mga saksi na nag-report ng isang two-tone na Dodge van na walang state license plates na nakita sa lugar sa mga araw bago at sa araw ng pagkawala ni Jessica. Ang pinaka-reliable na saksi ay isang lalaki na nakakita ng parehong Dodge van na nakaparada sa tabi ng daan malapit sa maisan kung saan natagpuan si Jessica. Sa kabila ng pagiging Caucasian at hindi kataasan na may matipunong pangangatawan, wala nang iba pang impormasyon si Miller. Hanggang sa sumunod na spring, noong March 29, 1994, dalawang kabataang babae ang naglalakad pa uwi malapit sa maliit na bayan ng kolehiyo na Marion, Indiana. Habang naglalakad ang dalawang 14 years old na bata sa tabi ng Indiana Wesleyan University, nakita nila ang isang estrangherong lalaki na dahan-dahang nagmamaneho sa isang two-tone na Dodge van. Sa simula, inisip ng mga batang babae na ang lalaki ay naghahanap lamang ng puwang na maaring pagparadahan, kaya't wala silang iniisip na masama. Ngunit pagkatapos ng ilang bloke, napansin nilang tila sinusundan sila ng driver. Sa pag-aalala, nagsimula silang maglakad ng mas mabilis upang makaiwas sa lalaki. Nagmadali ang driver at huminto sa tabi ng mga batang babae at nang ibinaba niya ang bintana, tumakbo sila palayo. Sa kabutihang palad, hindi na sila malayo sa kanilang mga tahanan at mabilis silang nakauwi.
hinihingal, at takot na takot. Sinabi ng sa isa sa mga bata sa kanyang ama na agad na sumakay sa kanyang truck at nagsimulang maghanap sa posibleng kidnapper. Matapos maglibot sa mga kalye ng Marion ng ilang sandali, nakita niya ang van at isinulat ang plaka nito. Sinimulan ng ama ang isang maikling pagsunod sa sasakyan. Ngunit nawala siya nang biglang pumasok ang lalaki sa isang eskinita at nawala. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng gabi ng lalaki. Matapos i-report ang kahina-hinalang kilos at ang plaka na isinulat ng ama sa pulisya, lahat ng lokal na awtoridad sa lugar ng Marion ay pinagsabihan na magbantay sa misteryosong van. Nang sumunod na gabi, ang mga pulis na nagpapatrol sa malapit na Gas City, Indiana, mga 10 minutes ang layo mula sa Marion, ay nakita ang van. Maingat na lumapit ang mga pulis na may nakatutok na baril. Nag-aalangan sila sa suspek dahil siya ay inakusahan ng pagtatangkang pagdukot. Nang lapitan nila ang gilid ng driver ng van, sinalubong sila ng nagulat na mukha ni 33 years old na si Larry Dwayne Hall. Matapos mahuli si Hall at ilagay sa custody, sinuri ng pulisya ang kanyang van upang tingnan kung may mga biktima sa loob. Bagaman wala nang ibang tao sa loob, ang mga natagpuan ng mga opisyal ay labis na nakakabahala at agad na nakakuha ng atensyon ng mga detective mula sa Indiana at Illinois. Sa loob ng van ay may nakita silang tinatawag na rape kit. Isang malaking hunting knife, ski mask, duct tape, lubid, ilang sinturon, ilang basahan, condom, at 2 lata ng starter fluid. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang mga dokumento na natagpuan na nakadikit sa dingding ng van. Isang missing persons poster para sa isang batang estudyante sa kolehiyo na si Trisha Riedler. Si Trisha ay nawala isang gabi habang naglalakad pa uwi mula sa kanyang dorm sa malapit na Indiana Wesleyan University, eksaktong 1 taon na ang nakalipas at hindi na siya nakita mula noon. Nasa loob din ng ilang pornographic na magazine na may pangalang Trisha Riedler kasama ang ilang stationery ng university na may kanyang pangalan. Ang mga babae sa mga cutout ng magazine ay tila may mga lubid na nakatali sa kanilang mga leeg, may dugo na umaagos mula sa kanilang mga bibig, at may mga itim na ngipin na iguhit sa paraang nagpapakita na sila ay na-knockout. Naguluhan ang mga pulis ng Gas City sa kanilang natuklasan. Sa simula, hindi nila alam kung ano ang isasampang kaso laban kay Hall, kaya't inaresto siya at dinala sa county jail dahil sa hindi pagtutugma ng kanyang plaka sa registration ng sasakyan. Sa panahon ng interrogation tungkol sa pagkawala ni Trisha, inamin ni Hall na pinatay at inilibing si Trisha. Sinabi niya sa pulis kung saan nila matatagpuan ang kanyang katawan. Gayunpaman, nang pumunta ang pulis sa lugar kung saan sinabi niyang inilibing niya ito, walang katawan ang natagpuan. Dahil walang matibay na ebidensya na nag-uugnay kay Hall sa krimen, siya ay pinalaya sapagkat inisip ng pulisya na isa lamang siyang wannabe suspect na labis na nahuhumaling sa kaso. Ngunit sino nga ba si Larry Hall? Si Hall ay hindi naging suspect sa pagkawala ni Trisha, ngunit ang mga lokal na pulis sa Marion at Wabash ay nagsimulang magsaliksik tungkol sa kung sino talaga ang taong ito. Si Hall at ang kanyang kambal na si Gary ay ipinanganak noong December 11, 1962. Matapos ang isang mahirap na panganganak, na-diagnose si Hall na may twin transfusion syndrome. Ang twin transfusion syndrome ay isang bihira, ngunit seryosong kondisyon na nakakaapekto sa mga magkaparehong kambal o iba pang multiple pregnancies na nagbabahagi ng isang placenta. Si Hall ay lumaki na may hindi normal na kabataan. Ang kanyang ama ay tagapag-alaga ng sementeryo sa Wabash, Indiana. Ang kanyang trabaho ay hindi lamang pangalagaan ng lupa, kundi pati na rin ang maghukay ng mga libingan at ilibing ang mga bangkay ng mga bagong pumanaw. Marahil dahil sa uri ng kanyang trabaho, naging alcoholic ang kanyang ama at nakilala bilang masungit at antisocial. Ang kanyang ina ay hindi rin magandang ehemplo, kilala sa kanyang pagiging pabigla-bigla, narcissism at katamaran. Ang ina ng magkapatid ay nakilala dahil sa maruming kondisyon ng bahay na kanilang tinitirahan sa loob ng sementeryo. Bagaman ang bahay ay luma, ito ay isang magandang tahanan at may malaking likod bahay na may mga nakapaligid na kagubatan kung saan maaring mawala ang mga bata.
Gayunpaman, laging nandoon ang alaala ng libu-libong mga libingan sa harap ng bahay na nagbibigay dito ng nakakatakot na pakiramdam. Kilala ang magkapatid na magulo mula pa noong bata sila. Napansin ng kanilang mga kaibigan sa pagkabata na madalas silang gumawa ng prank sa mga tao sa bayan. Minsan, mag-iiwan sila ng pitaka na puno ng pera sa kalsada na nakakabit sa isang tali. Kapag sinubukan ng mga dumadaan na kunin ang pitaka, hihilahin ito ng magkapatid. Isa pang biro ang pagdamit sa isang mannequin na parang patay na katawan at iiwan ito sa gilid ng kalsada. Kapag dumating ang pulis, wala silang dadatnan sa lugar at lilitaw ito sa ibang lugar kinagabihan. Ang tanging totoong gulo na napasukan ng magkapatid habang lumalaki ay noong binasag nila ang mga bintana ng tindahan sa Main Street. Isang saksi ang nakilala ang isa sa kanilang mga kaibigan at agad na sinabi sa pulis na kasama rin ng kanyang mga kaibigan ang mga ito. Bagaman ang maliit na vandalism na ito ay tila walang halaga, ang nangyari ay naging palatandaan ng darating na tunay na problema sa batas para kay Larry. Nang tanungin ng pulis ang magkapatid, tumayo sila at sinabing ang kanilang kaibigan ang may sala. Sa kalaunan, matapos ang matinding interrogation, inamin din nila ang kanilang pagkakasala. Naalala ng mga opisyal na sa kabila ng kanilang murang edad, mas mahusay pa ang duo kaysa sa mga bihasang kriminal sa ilalim ng interrogation. Sa katunayan, pinrotektahan ng kanilang ina at ama ang mga bata. Sinasabi na ang kanilang kaibigan lamang ang dapat sisihin sa pagkabasag ng mga bintana. Ngunit hindi ito tinanggap ng hukom at kinailangan ng mga hall na magbayad ng $500 para ayusin ang mga bintana. Sa kabila ng insidenteng ito ng vandalism, nanatili silang walang problema sa buhay hanggang sa nagsimula ang investigasyon ng pulisya kay Larry para sa mga kaso ni Jessica. Ayon sa kanilang mga kaklase, habang parehong mga loner ang magkapatid, si Larry ang tahimik at mahiyain. Ayaw niya ang pansin ng publiko at madalas siyang kinukutya dahil sa robotic na tunog ng kanyang boses. Bagamat ilang beses siyang napansin na ipinagtanggol ang sarili sa mga away, hindi si Larry Hall outgoing o confrontational. Hindi tulad ng kanyang kapatid na si Gary, na lahat ng wala si Larry, kumpiyansa, atleta, at outgoing. Walang problema si Gary Hall sa pagkakaroon ng mga nobya. Gayunpaman, ayon sa mga kaibigan ni Larry, hindi kailanman nagkaroon ng nobya si Larry kahit na nananabik siya para dito at hindi naman bakla. Kung ano ang kulang kay Larry sa kanyang kaalaman tungkol sa mga babae at pakikipag-date, binabawi niya ito sa kanyang pagmamahal sa pag-aayos ng mga kotse. Ang isa sa malalapit na kaibigan ng kanilang ama ay mahilig din mag-ayos ng mga lumang kotse. Mas marami siyang pera kaysa sa kanilang pamilya at pinayagan niyang magkalikot ang magkapatid kasama siya sa pag-aayos ng mga kotse para maging race cars na kilala bilang street rods. Kilala ang dalawa, lalo na si Larry, sa hilig sa pagre-refurbish at pag-customize ng mga sasakyan. Kilala ang dalawa sa kanilang lugar bilang mga street rod fanatics. At kapag wala sila sa eskwela, nag-aayos sila ng mga kotse. Kahit nakakaunti ang pera, minsan ay hindi pa sapat para maglagay ng gas sa mga kotse na inaayos nila, may hilig silang magkarera at mag-cruising. Habang nakakatulong sila sa paggawa ng mga sasakyan at malapit nang matapos sa high school, ang kanilang ama ay natanggal sa trabaho bilang tagapag-alaga ng sementeryo. Bagaman matagal ng alinlangan ang mga opisyal ng simbahan sa kanyang pagiging alcoholic, pinayagan nila ito dahil maayos ang kanyang trabaho. Ngunit nang matuklasan na inilalagay ng matandang Hall ang mga maling tao sa maling libingan, siya ay natanggal sa trabaho. Dahil nakakonekta sa trabaho ang bahay na tinitirhan nila, napilitang lumipat ang pamilya Hall sa ibang bahagi ng Wabash kung saan sila tumira sa isang barong-barong na may isang kwarto. Ayaw ni Gary Hall na manirahan ng ganito, kaya lumipat siya at kalaunan ay pinakasalan ang babaeng naging kanyang unang asawa. Naiwan si Larry na manirahan sa bahay, sa gitna ng kalat at dumi na kasama ang kanyang mga magulang. Para kay Larry, gusto pa rin niyang manatiling tahimik at nag-iisa. Natagpuan niya ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng trabaho bilang tagapaglinis ng mga gusali at opisina sa gabi.
Kilala si Hall bilang masipag sa kanyang trabaho at maaasahan sa lahat ng pagkakataon sa anumang gusali na kanyang nililinisan. Dahil dito, tumigil ang mga gusali sa pagbayad ng mga gwardya at pinapayagan siyang isara ang lugar pagkatapos ng kanyang trabaho. Hindi na rin niya kailangang mag-clock in or out. Nagpa siya si Larry Hall na gusto niyang magkaroon ng bagong libangan bukod sa pag-aayos ng mga sasakyan. Nakakuha siya ng inspirasyon mula sa ilang palabas sa telebisyon tungkol sa pag-reenact ng Civil War noong unang bahagi ng 1980s. Nahikayat siya hindi lamang sa pamumuhay, kundi pati na rin sa paglikha ng sariling kwento at pamumuhay ng bagong buhay ng bawat sundalo. Agad na humaling si Larry sa ideya. Matapos makaipon ng sapat na pera para makabili ng kanyang unang uniforme at replika ng baril, nakuha rin niya ang interes ng kanyang kapatid na si Gary sa libangan. Sumali agad sila sa lokal na reenacting group at nagsimulang mag-travel sa bansa para sa anumang reenactment na kaya nila. Bahagi ng pagpasok ni Hall sa bagong personalidad ay ang pagdamit at pagkilos na parang sundalo na kanyang ginagaya kahit na hindi siya nagsasagawa ng reenactment. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapahaba ng iconic na sideburns na nauugnay sa mga uso sa balbas sa panahon na yon. Ang mga kapansin-pansing piraso ng facial hair na ito ay inspirasyon ng kilalang si Ambrose Burnside na lokal din sa lugar. Sa isip ni Hall, nais niyang tumaas sa reenacting ranks upang maging General Burnside, ngunit ang kanyang maikling taas na 5 talampakan at 4 na pulgada at matabang pangangatawan ay pumigil sa kanya na magawa ito. Sa ngayon, nasiyahan siya sa kanyang papel bilang isang private sa kilalang Iron Brigade. Noong 1980s, nakahanap ng rutang pang-araw-araw ang magkapatid. Nagtatrabaho sila sa linggo at nag-travel sa anumang reenactment tuwing katapusan ng linggo. Dahil ang mga reenactment ay nagpapakampo sa mga sundalo, nakakatipid sila sa ganitong paraan. Nakarating pa ang kanilang paglalakbay sa mga set ng 2 sikat na pelikula, Glory at Gettysburg. Dahil ang kanilang reenacting group ay itinuturing na isa sa pinaka-authentic at kumakatawan sa isa sa mga pinaka-legendary na formation sa Union Army, inimbitahan silang sumali bilang mga extra sa parehong pelikula. Habang gumaganap sa set para sa parehong pelikula, tanging si Gary ang nakakuha ng momentary shot sa malaking screen nang siya ay makitang nagmamadaling pababa ng burol sa isang eksena ng labanan sa Gettysburg. Bagaman hindi pa nakokonekta ng mga pulis ang mga pangyayari noong panahon na iyon, sa tuwing aalis ang kambal sa bayan para sa isang reenactment, nagkakaroon ng kakaiban pagkawala at pagpatay ng mga babae sa maliliit na bayan na kanilang binibisita sa Midwest at South. Ang pangyayaring ito ang magdudulot ng pagkakatali kay Larry Hall sa 12-12 ng mga pagpatay na pinaghihinala ang ginawa niya. Ngunit ang koneksyon na ito ay darating pa lamang sa mga susunod na taon. Sa ngayon, interesado si Detective Miller sa isang kaso ng pagpatay, ang kay Jessica Roach. Sa loob ng 6 na buwan, matapos ang kanyang pagkakaaresto noong March 1994 at umano'y pag-amin sa pagpatay, nagkaroon ng 2 tangkang pagdukot ng mga batang babae sa maliit na bayan ng Georgetown, Illinois. Sa parehong kaso, sinabi ng mga saksi ang pare-parehong kwento ng isang lalaking Caucasian na nagmamaneho ng 2-tone van at humihinto upang tanungin ang mga babae kung gusto nilang sumakay. Para sa parehong tangkang pagdukot, lumabas sa plaka ang pangalan ni Larry Hall. Nang makipag-ugnayan si Miller sa mga awtoridad ng Wabash upang itanong kung kilala nila si Hall, ang unang tanong nila sa kanya ay kung nagkaroon ng anumang reenactment sa lugar ng Georgetown noong panahon ng pagkawala ni Jessica. Nang magsimula ng magsaliksik si Miller, natuklasan niyang walang naganap na Civil War reenactments, ngunit nagkaroon ng Revolutionary War reenactment ilang milya lamang mula sa bahay ni Jessica sa mismong weekend na yon. Kahit na si Hall ay isang Civil War reenactor sa halos buong buhay niya, nang tumigil ang kanyang kapatid na si Gary sa pagdalo sa maraming kaganapan pagkatapos ng pagsilang ng kanyang unang anak na babae at muling pag-aasawa, nagsimula siyang dumalo sa mga Revolutionary War events. Kinausap ni Miller ang ilang tao na dumalo sa event, pati na rin ang mga miyembro mula sa reenacting unit niya. Sinabi nilang lahat na madalas dumalo si Hall sa mga Revolutionary War events suot ang kanyang Civil War regalia
at kitang-kita siya dahil dito. Sa mga pahayag ng mga saksi sa kanyang kamay, alam ni Miller na kailangan niyang kausapin agad si Hall tungkol sa pagpatay. Halos 1 taon mula sa pagkakadiskubre ng katawan ni Jessica noong November 2, 1994, dumating si Detective Miller sa Wabash upang kausapin si Hall. Bago dumating sa Wabash, nakipag-usap si Miller sa mga lokal na detective na pamilyar sa creepy reputasyon ni Hall. Bagamat kamakailan lamang nasampahan si Hall ng kaso ng stalking sa isang babae sa Indiana, walang ibang aktibong kaso laban sa kanya. Binalaan din ng mga lokal na awtoridad na si Hall ay napakamahiyaing tao at mahirap makausap. Kapag siya'y pinipilit, para siyang pagong na umuurong at tumitigil sa pagsasalita. Dahil dito, kailangang magpakita si Miller ng mapagkaibigan at kagiliw-giliw na ugali sa pinaghihinalaang killer. Nagbago ang plano ni Miller nang makipagkita siya sa mga detektib sa istasyon na nagsabing magkikita sila sa kabilang kalye sa isang bakanteng conference room sa City Hall. Ang pagbabago ng lugar ay hindi gusto o pinaplano ni Miller. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha sa isang mahiyain at mahinahon na tao tulad ni Hall sa isang silid kung saan siya maaaring magsalita ng one-on-one ay mas malamang na magdulot ng pag-amin kaysa sa isang panel-style interview. Ngunit, kahit na ito ang kanyang suspect, hindi ito ang kanyang bayan. Pagkatapos makipagkita kay Hall, nagulat si Miller sa kung gaano talaga siya kamahiyain. Nakayukong tingin at mahinang boses. Kahit na hindi ito mukhang ganito, si Hall ay pinaghihinalaang pumatay at maaaring pumatay o dumukot ng mas maraming babae. Marahil, ang hindi confrontational na vibe niya ang nakakumbinsi sa maraming babae na siya ay hindi isang banta. Habang maaari pang mag-speculate si Miller sa iba pang mga kaso sa ibang pagkakataon, sa ngayon kailangan niyang mag-focus kay Jessica. Ang pakikipag-usap kay Hall ay hindi nagkaroon ng progreso kahit na si Hall ay marahas na umatras sa larawan ni Jessica. Mariing itinanggi ni Hall ang anumang kaugnayan kay Jessica sa kanyang pagpatay at kahit na sa Georgetown. Ang interview ay tila walang patutunguhan hanggang sa sumali ang mga detective ng Wabash. Isa sa kanila ang nagsabi kay Hall na ikwento kay Miller ang tungkol sa mga panaginip niya at doon siya nagsimulang magsalita. Ayon kay Hall, mayroon siyang mga kakilakilabot na panaginip kung saan siya ay dumudukot, nanghahalay at pumapatay ng mga babae. Nang tanungin tungkol sa mga panaginip na ito, nagbigay si Hall ng nakakagulat na mga detalye. Nang tanungin ni Miller si Hall na ikwento ang kanyang panaginip tungkol kay Jessica, ang sagot ay nakakagulat. Sinabi ni Hall na nakita niya si Jessica na naglalakad sa tabi ng kanyang bisikleta sa isang kalsada sa Georgetown, Illinois. Tinanong niya kung gusto niyang sumakay at pumayag siya. Pagkatapos sa van, sinabi niyang parang nawalan siya ng malay. Ang susunod na naalala niya ay pareho silang hubad sa likod ng van. Inakala niyang nagtalik sila. Sa puntong ito, sinabi ni Hall na siya ay nagpanik at hindi alam kung ano ang gagawin sa kanya. Pumunta siya sa isang maisan, inilabas siya mula sa van na hubad at nagdala ng 2 sinturon. Ayaw niyang makita ang kanyang mukha habang pinapatay siya, kaya't isinandal sa puno inilagay ang belt sa leeg at saka pinilipit. Pero mabilis na sinabi ni Hall na ito ay panaginip at hindi niya ito totoong ginawa. Kahit na may ilang kamangha-manghang detalye, ayaw nang pag-usapan pa ni Hall. Kahit na may ebidensya, gusto pa rin ni Miller ng pisikal na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Pagkatapos ng lahat, ang lugar sa Gas City ay itinuring siyang isang wannabe nang maniwala silang nagkunwari siyang umamin sa pagdukot at pagpatay kay Tricia 6 na buwan na ang nakalipas. Armado ng kumpisal ni Hall, nagpasya si Miller na isama ang FBI. Bakit isinama ni Miller ang FBI ay dahil naramdaman niyang hindi sapat ang ginagawa ng iba't ibang ahensya ng pulisya sa Central Indiana upang mailagay si Hall sa likod ng mga rehas. Alam ni Miller na ang taong ito ay isang serial killer, ngunit maaari lamang siyang magtrabaho upang malutas ang pagpatay sa kanyang nasasakupan. Kahit na walang federal na batas sa pagpatay, lumapit si Miller sa FBI sa Illinois upang tumulong sa investigasyon dahil si Hall ay naglakbay sa iba't ibang estado
upang gawin ang particular na pagpatay na ito. Agad na sumang-ayon ang FBI at US Attorney's Office. Nakuha ni Miller ang search warrant upang masiyasat ang 2 van na pag-aari ni Hall, kasama ang isang barong-barong na kanyang tinitirhan, kasama ang kanyang mga magulang. Gusto pa rin niyang magsagawa ng higit pang mga interview kasama ang mga ahente ng FBI, ngunit kailangan itong maghintay hanggang dumating ang polygraph examiner. Sa ngayon, kailangan nilang kunin ang anumang ebidensya na maaari nilang makuha. Nang siyasatin ng mga ahente ang van at silid ni Hall, natagpuan nila ang ilan sa mga pinaka-nakakagulat na pisikal na ebidensya. Habang walang direktang pisikal na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa mga pagpatay kina Jessica o Trisha, nakakita sila ng maraming circumstantial evidence. Tulad ng traffic stop noong Marso, nakakita sila ng katulad na mobile rape kit sa kanyang van. Nakakita rin sila ng higit pang mga pornographic na larawan na may katulad na mga bagay na iginuhit dito. Nakakita rin sila ng bote ng birth control prescription ng isa pang nawawalang babae sa Indiana sa ilalim ng upuan ng pasahero sa harap. Ngunit ang kanyang isinulat ang pinaka-nakagulat sa mga investigador. Isinulat sa iba't ibang notepads at piraso ng papel. Sa iba't ibang notepad at piraso ng papel, sumulat si Hall ng detalyadong notes, mga plano, at mga reminder para sa pagsasagawa ng mga pag-abuso at pagpatay. Kabilang dito ang mga reminder na walang kontak sa katawan, bumili ng condoms, linisin ang carpet, at gupitin ang mga mantsa ng dugo. Nagkaroon din siya ng detalyadong notes tungkol sa mga kalapit na county sa Indiana tungkol sa mga lugar kung saan pwedeng huminto ang mga babae. Halimbawa, sa Marion malapit sa IWU campus, nagsulat siya ng mga tala na maraming mga single na naglalakad dito, madalas silang dumaan sa 44th at 43rd Street. Dapat ay may campus housing malapit. Ang pahayag na ito ay nakakabahala dahil halos dito rin ang eksaktong lugar kung saan huling nakita si Trisha na buhay, malapit sa IWU campus. Mas nakakabahala pa kaysa sa mga notes ay ang mapa na may 2 pulang tuldok. Ang mga pulang tuldok na ito ay nagkataon na nagtutugma sa lokasyon kung saan itinapon ang katawan ni Jessica. Ito ang circumstantial evidence na kakailanganin nila upang mapatunayang nagkasala si Hall sa pagpatay kay Jessica. Sa mga ebidensyang nakalap mula sa van, nagpunta si Miller kasama ang isang ahente ng FBI upang muling makapanayam si Hall tungkol sa pagpatay kay Jessica at Trisha. Sa harap ng ebidensya laban sa kanya, nagpasya si Hall na makipag-usap muli. Ikinuwento niya ang katulad na kwento tungkol sa pagdukot at pagpatay kay Jessica. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagbanggit siya ng detalye na tanging ang killer lamang ang nakakaalam. Sinabi niya na may dalang 10-speed na bisikleta si Jessica at ipinasok ito sa kanyang van. Ang katotohanan na mayroon siyang ganitong klase ng bisikleta ay hindi pa nailalabas sa publiko. Inamin din niya ang pagpatay kay Trisha. Ayon kay Hall, sa kanyang sinasabing panaginip, nakita niya si Trisha at nagsimula siyang makipag-usap sa kanya. Ipinahayag niya na kahit na naglabas siya ng kutsilyo sa kanya, kusa siyang pumasok sa van at nagtalik sila. Matapos magtalik, sinabi niyang umalis siya sa kanyang katawan at nag-blackout muli. Nang magising siya, patay na si Trisha. Umuwi siya, kumuha ng pala at hacksaw at pumasok sa kanyang van upang putulin ang katawan ni Trisha. Pagkatapos niyang maputol ang kanyang katawan, inilibing niya ito malapit sa isang ilog. Upang mapatunayan ang kwentong ito, muli niyang sinabi sa mga investigador kung saan siya inilibing, ngunit muli, walang natagpo ang katawan. Kahit wala pang matibay na ebidensya, nais ng US Attorney's Office na pinamumunuan ni Prosecutor Beaumont na akusahan si Hall ng pagdukot at panghahalay kay Jessica Roach. Gayunpaman, para sa gobyerno, ito ang magiging huling pahayag na makukuha nila mula kay Hall bago ang paglilitis. Nang makipagkita si Miller kay Hall kinaumagahan upang dalhin siya sa kulungan sa Illinois, sinabi ni Hall kay Miller na pagkatapos makipag-usap sa kanyang kapatid noong nakaraang gabi, nagpasya siyang huwag nang magsalita. Bagamat nakipag-usap si Miller kay Hall sa loob ng ilang oras na biyahe, limitado ang mga paksa sa digmaang sibil at mga kotse sa halip na mga pagpatay. Hindi alam ni Miller, malaking pinsala na ang nagawa noong gabing iyon.
Matapos tawagan ang kanyang kapatid na si Gary, sinabi ni Hall kay Gary na iparating ang isang mensahe sa kanilang ama, na itapon ang anumang mga bagay na hindi natagpuan ng pulisya sa bahay at ari-arian. Inihayag ni Gary sa mga panayam sa media kalaunan na alam ng kanyang ama ang lokasyon ng mga bagay na ito at ginugol ang sumunod na ilang araw sa pagsunog ng maraming mga bag ng basura na puno ng mga ito. Ang tanging bagay na sinabi ni Gary na nakita niyang sinusunog ay isang mapa na sumasaklaw sa mga estado ng Indiana, Illinois, Michigan at Wisconsin na may mga pulang tuldok. Ngunit wala pang ideya si Miller at ang FBI noong panahong iyon na ang ganitong mahalagang ebidensya na nag-uugnay kay Hall sa napakaraming iba pang pagpatay ay sinisira habang sila ay nag-uusap. Ang tanging alam nila ay mayroon silang isang mahirap na laban kay Hall sa korte. Sa pagdedesisyon kung ano ang ikakaso, pinili ni Beaumont na hindi kasuhan si Hall sa mismong pagpatay. Sa halip, kinasuhan niya si Hall ng pagtatravel sa mga estado para sa sexual na kasiyahan sa mga menor de edad. Ang paglilitis ay naging isang matinding laban sa pagitan ni Beaumont at ng abogado ni Hall. Kritikal sa depensa ang kanilang argumento na lahat ng pahayag ni Hall ay pinilit o pinalaki dahil sa atensyong ibinigay ng pulis na wala namang ibang batayan. Gayunpaman, nag-backfire ang planong ito kahit bago pa man umupo si Hall sa witness stand. Sinabi ni Hall na alam niya ang mga pangunahing detalye tulad ng klase ng bisikleta ni Jessica at ang mapa na may markang lugar ng pagtatapon, mga detalye na tanging ang killer lamang ang nakakaalam. Kaya ang sariling testimonya ni Hall ay nagpalubog sa kanyang kredibilidad. Bago umakyat sa witness stand, ang abogado ni Hall ay nagsabi na madali siyang maimpluwensyahan at manipulahin. Gayunpaman, sa witness stand, na kaya niyang labanan ng may kumpiyansa ang isa sa pinakamagaling na mga prosecutor sa Midwest. Ang kanyang sarkastiko na mga komento, mabilis na pagsagot, at hindi nagbabagong pagtanggi na makita si Jessica Roach ay kumbinsi ang hurado na siya ay isang sinungaling. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, nakita ng hurado ang kanyang panloloko at sinentensyahan siya sa pinakamataas na parusa, ang habambuhay na pagkakakulong. Kahit na natalo si Hall sa kanyang laban, nakamit niya ang isang tiyak na tagumpay tungkol sa lugar na kanyang pagkukulungan. Ang kanyang pag-uugali sa korte ay nagpakita sa hukom na siya ay isang may mental health problem na bilanggo, na humantong sa kanyang paglalagay sa isang federal mental institution sa Missouri para sa pagsusuri at pag-uuri. Nagpagalit ang desisyon na ito kay Beaumont at sa mga prosecutors sa Indiana at Illinois, na naniniwala pa rin na si Hall ay responsable sa pagpatay kay Tricia at marahil marami pa. Kahit wala silang bangkay o pisikal na ebidensya, ikinwento ni Beaumont ang kanyang kaso sa isang kapwa DEA agent na nagmungkahi ng isang bilanggo na maaaring makatulong. Si Jimmy Keene, na dating isang sikat na high school football star sa kanyang maliit na bayan sa Illinois, ay nahulog sa mundo ng droga. Matapos ang halos 2 dekada ng marangyang pamumuhay, gumuho ang mundo ni Keene na humantong sa pagkawala ng kanyang mga bahay, kotse, pera at 10 taon ng kalayaan. Lalo pang komplikado ang kanyang sitwasyon dahil sa lumalalang kalusugan ng kanyang ama, dahil natatakot siya na baka hindi siya mabuhay ng sapat upang makita ang kanyang anak na malaya. Nang tawagin si Keene sa opisina ni Beaumont, ang taong nagkulong sa kanya, namangha siya sa alok na kasunduan, kapalit ng pakikipagkaibigan kay Hall sa Springfield, Missouri, at pagkuha ng lokasyon ng katawan ni Tricia, babawasan ni Beaumont ang kanyang sentensya. Masayang tinanggap ni Keene ang alok. Binigyan siya ng kanyang mga handler ng FBI ng isang bagong pagkakakilanlan at backstory, na pinahihintulutan siyang mailipat sa ospital ng bilangguan sa Springfield. Ang nangungunang psychiatrist lamang sa bilangguan ang nakakaalam ng kanyang tunay na layunin. Pinayuhan siya ng kanyang mga handler sa FBI na manatiling tahimik sa loob ng ilang panahon dahil si Hall ay madaling magulantang. Gayunpaman, mas nangibabaw ang pagmamahal ni Keene para sa kanyang ama at ang pagnanais na makalaya kaysa sa mga payo ng FBI. Sa loob ng ilang oras mula nang pumasok sa bilangguan, sinadyang nabangga ni Keene si Hall at ipinakilala ang kanyang sarili. Sa paglipas ng mga linggo,
Nakuha ni Keane ang tiwala ni Hall sa pamamagitan ng paghingi na makasama siya sa almusal, araw-araw, at sa huli ay nakikita siya sa library tuwing hapon. Nang makuha na ang tiwala, nagsimula na siyang magtanong tungkol sa mga kaso ni Hall. Sa loob ng mga buwan, tumanggi si Hall na aminin kung bakit siya naroon. Ipinahayag niya na siya ay nandoon dahil sa mga illegal firearms at pagtakbo mula sa batas, at tumanggi siyang sabihin kung ano ang ginawa niya. Matapos ang ilang buwan ng pagtatanong, nagsimula nang makuha ni Keane ang katotohanan mula kay Hall. Sa wakas, nagbukas si Hall tungkol sa kanyang ginawa. Sinabi niya na matapos dalhin si Jessica sa kanyang van, sinubukan niyang halikan siya. Nang tumanggi ito at nagsimulang lumaban, inilagay niya ang piraso ng tela na may chloroform sa kanyang bibig. Pagkatapos, inilipat niya sa likuran ng kanyang van kung saan, ayon sa kanya, nagtalik sila. Nang matapos, umiyak si Jessica para sa kanyang ina at nagpanik si Hall. Sinubukan niyang makahanap ng paraan upang makabalik sa Indiana ngunit lagi siyang napapahinto. Sa wakas, natagpuan niya ang bukirin kung saan siya papatayin. Pagkatapos ilagay sa puno, sinabi niyang kumuha siya ng 2 sinturon at isang stick na ipinansakal sa kanyang leeg. Nang umamin siya tungkol kay Trisha, sinabi niyang sa pagkakataong ito, matapos magpakita ng pagiging friendly, naglabas siya ng kutsilyo kay Trisha at kusa itong pumasok sa kanyang van. Nang sinubukan niyang halikan siya at alisin ang kanyang damit, nagsimula itong lumaban. Ayon sa kanya, nag-blackout siya, ngunit nang magising siya, patay na si Trisha at may mga mantsa ng dugo sa kanyang mga damit. Pagkatapos, tinupi niya ang mga damit sa isang bunton sa parke kung saan niya inabuso ang babae at saka siya umuwi. Hindi alam ni Keane na ang pahayag na ito ay tumugma sa tanging pisikal na ebidensya na nakuha mula sa pagkawala ni Trisha. 1 linggo matapos ang kanyang pagdukot, natagpuan ang kanyang mga damit sa lugar kung saan sinabi ni Hall na naroon ito. Ipinahayag niya ang parehong kwento tungkol sa pagputol at paglilibing sa kanyang katawan. Pagkatapos ng pag-amin sa ginawa kay Trisha, nagpasya si Keane na alamin pa ang maaaring makuha mula kay Hall. Habang naglalakad siya sa workshop ng bilangguan, nakita niya si Hall doon na walang bantay na humaharang sa pinto. Nagdesisyon siyang pumasok upang sorpresahin si Hall. Nang papalapit siya, nakita niya ang isang mapa ng Indiana at Illinois na punong-puno ng pulang tuldok. Nagulat si Hall nang mapagtanto niyang nasa likuran siya ni Keane at agad na tinakpan ang mapa. Nang tanungin ni Keane kung ano ang ginagawa niya, napansin niyang gumawa si Hall ng 12 kahoy na ibon. Ang mga kahoy na inukit na ibon na ito ay napakadetalyado at maganda. Sinabi ni Hall kay Keane na ang mga ibon ay nagbabantay para sa mga patay at nagmamasid para sa kanila. Sinabi niya rin na ipapadala niya ito sa kanyang kapatid upang mailagay nila ito para sa kanya. Hindi na nais pang ipagsapalaran ng kanyang kapalaran, umalis si Keane at nagmadaling ipinaalam sa FBI ang kanyang nakita. Noong gabing iyon, pumasok si Keane sa selda ni Hall at sinabi ang tunay niyang nararamdaman tungkol sa pagiging kasuklam-suklam at masamang tao nito. Kinabukasan, agad na inalis si Keane mula sa kanyang selda at itinapon sa solitary confinement dahil sa pang-aabala kay Hall. Umabot ng 2 linggo bago siya napiyansahan ng FBI. Paglabas mula sa Springfield, isinagawa ni Beaumont ang isang polygraph test sa kanyang testimonya at pumasa siya ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, kalaunan ay sinabi ng FBI na ang mga ibon ni Hall at ang mapa ay hindi kailanman nakita. Ang nangyari sa mga ito ay nananatiling misteryo. Isang misteryo rin ang kapalaran ng lahat ng mga babaeng pinaghihinalaan o posibleng pinatay ni Hall. Nakakuha si Hall ng ilang mga panayam sa loob ng mga taon at hanggang sa 2010, sa isang panayam kasama ang kanyang kapatid na si Gary, inamin niyang may 15 homicides sa 7 estado. Nagbigay siya ng mga detalye na nagbigay pag-asa sa mga investigador sa buong bansa tungkol sa ilan sa kanilang mga cold case. Sa ilang mga kaso, nagbigay si Hall ng mga detalye na tanging ang killer lamang ang nakakaalam. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pag-amin, binaliktad ni Hall ang bawat isa sa mga ito, sinasabing nauugnay ito sa mga panaginip.
Marahil dahil sa patuloy na pagkakaroon niya ng mga ganitong panaginip, siya ay nananatiling nakakulong sa iba't ibang federal mental institutions. Bagamat ang mga investigador ay nananatiling umaasa na ang mga hinaharap na pag-amin ay posible pa. Walang pampublikong pag-usad ang nangyari patungkol sa mga 12-12 ng kaso na pinaghihinalaan siyang konektado. Ayon sa FBI, matibay ang kanilang paniniwala na siya ay may kaugnayan sa humigit kumulang 50 kataong pagpatay, kahit na ang ilan ay sinasabing ang bilang ng kanyang mga biktima ay nasa 3 dosena. Si Keene ay maagang nakalaya noong 1999 dahil sa partisipasyon niya sa kaso ni Hall. Samantalang si Hall ay nananatiling nakakulong sa kabila ng kabi-kabilang apila. Si Hall ay nagsisilbi ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol sa Federal Correctional Complex sa North Carolina. Hey everyone! This is another set of shoutouts. Cecilia Gape ng Buguias, Benguet, Adele Salinog ng Hong Kong, Jericho Santiago, Roslyn Badiles ng Talisay City, Negros Occidental, at Gina de Guzman ng Singapore. Thank you all. Until the next video.